3. Salitan po tayo. Okay. Magbasa po tayo sa Romans 5, 1 to 11. Visuals po. Romans 5, 1 to 11. Ayan. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kayo po. Kaluwalhatian. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nabubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin sapagkat mahirap mangyaring ialay nino man ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Dati, sabay-sabay po nating basahin at hindi lamang yan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Tayo po ay manalangin mga kapatid, yumuko tayo at ipikit at ipag-pray natin ang ating mga nabasa. Maraming salamat Ama sa kabutihan at habag na iyong pinagkaloob araw-araw, Panginoon. Maraming salamat din po dahil sa iyong anak na si Jesus na naging way, nagkaroon po kami ng freedom na tinatamasa po namin. Ngayon, Panginoon, tunay na mabuti ka at hindi ka nagkukulang sa aming mga buhay. And we also thank you, Lord, dahil sa bulwagang ito upang magsama-sama kami, Panginoon, at purihin ka, Panginoon. Karapat dapat, Panginoon, na purihin ka at bigyan ng pasalamat sapagkat ikaw ay tapat at mabuti kailanman, Panginoon. Pinagdarasal rin po namin, Panginoon, ang mga pag-uusapan ngayong araw, Lord. Ang mga salita mo na nagsisilbing liwanag sa amin, Panginoon. We pray, Lord, na ikaw lamang ang makita, Lord. Ikaw lamang ang maging center, Lord God. And also, Lord, we pray, Lord, sa mga may karamdaman, Lord God. Abutin mo sila ng iyong kamay, Lord God. And you provide the healing, Lord God. And also, Lord, we also pray, Lord, na patawarin mo kami sa aming nagagawang pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. At maraming salamat, Panginoon, dahil noon kami ay iyong kaaway. Ngunit dahil sa iyong kahabagan, ibinigay mo si Jesucristo para magkaroon kami ng relasyon muli sa iyo, Panginoon, Lord. You are faithful, Lord. You are good, Lord. At hindi ito magbabago kailanman. Habang buhay, Lord, ikaw ay mabuti, Lord. Muli, Lord, pinapasalamatan namin ikaw, Lord, dahil sa iyong kabutihan at kahabagan, Lord. At pinagdarasal namin to in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Tayo po ngayon ay magpuri at umawit ng may pasasalamat sa ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Sama-sama po nating awitin. We are chosen. I am chosen. I am free. I
am living for eternity. Free now forever. You pick me up, turn me around. You set my feet on solid ground. Yours now forever. And nothing's gonna hold me back. Oh, nothing's gonna hold me back. Nothing's gonna hold me back. My chains fell off, my heart was free. I'm alive to live for you. I'm alive to live for you. Amazing love, how can it be? 'Cause you gave everything for me. You gave everything for me. Everything. You wash my sin. You wash my sin and shame away. This slate is clean. A brand new day. Freedom forever. Only I built your throne to claim this ground. To Christ my own. Yours now forever. Nothing's gonna hold me back. Oh, nothing's gonna hold me back. Nothing's gonna hold me back. My chains fell off, my heart was free. I'm alive to live for you. I'm alive to live for you. Amazing love, how can it be? 'Cause you gave everything for me. You gave everything for me. Yeah. We praise you, Lord God. We are free, Lord, because of your Son, Jesus, Lord. And now I'm free to live, free to give, free to be. I'm free to love you, free to live, free to give, free to be. I'm free to love you, free to live, free to give, free to be. I'm free to love you, Lord. My chains fell off, my heart was free. I'm alive to live for you. I'm alive to live for you. Amazing love, how can it be? 'Cause you gave everything for me. You gave everything for me. Yeah. My chains fell off, my heart was free. I'm alive to live for you. I'm alive to live for you. Amazing love, how can it be? 'Cause you gave everything for me. You gave everything for me. Praise the Lord. Sabi sa Romans 5:8, dati tayo ay kaaway ng Panginoon. Ngunit dahil sa kanyang kabutihan, binigay niya si Jesus Christ na nag-sacrifice para sa ating mga kasalanan. At tunay na mabuti at faithful si Lord at tapat sa ating mga buhay.
Tunay na mabuti ka, Lord, at hindi ito nagbabago, Lord God. Mula noon hanggang ngayon, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, you are good, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I love your voice. You have led me through the fire. In darkest nights, you are close like no other. You are our Father and a friend. Father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, yes, Lord, you are good. It's running after, it's running after us, Lord God. We praise you, Lord. Your goodness is running after, we run to you, Lord. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Let's declare that the Lord is faithful. Yes, Lord, you have been so good to us, Lord. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. We will sing the goodness of God. That Jesus is our Savior, Jesus our comfort and our shelter.
Palagi kaming mananahan sa iyo, Lord, sapagkat tunay kang sandigan, Lord. Ikaw ang matibay na foundation, Lord God. Sa kabila ng magulong mundo, Lord, ikaw lamang ang kapahingahan namin, Lord God. Pinupuri ka namin, Panginoon. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Our comfort. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship
kabutihan na hindi natatapos, Panginoon. Hallelujah, Lord. We praise you. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord. Binabalik na po namin sa napakagandang MC. Salamat. Yun. Pwede na pong bumaba yung ating Sunday Schoolers. Tapos may mga upuan pa po dito sa harap. Yung mga walang upuan dyan sa likod. Ayun, may naghahanap lang. Yun, hintayin po muna natin na makaupo ang lahat. Good morning po ulit sa atin. Ayun, wala po akong games ngayon eh. Kasi reliever lang ako. Yun, may sakit po kasi yung MC natin today. Yan. Kahit po medyo merong may sakit, still madami pa rin po tayo ngayon. Thank you, Lord. So, i-welcome po muna natin ang napakadami nating mga bisita from other assembly, syempre, and yung bisita natin dito. Si Kuya Jay. Tayo ka muna, Kuya Jay. Kaway-kaway ka naman sa kanila. Yan, bisita natin. Kaibigan ni Brother Dylan. Welcome ka dito sa amin. And then, yung mga, wini-welcome natin ulit yung nabaptize nung anniversary natin, si Raiden at saka si Nicole. Medyo ilang linggo rin silang hindi naka-attend. Yan. Welcome ulit sa inyo. And, syempre, yung mga taga-Kamuning, yung mga kabataan. Sa Kamuning, si Sister Baby, Sister Rosing, Sister Ofelia. Yan, andun yung isang sister nasa likod. Yan, welcome po. Siyempre, yung anak ng ating, magdidibo ngayong araw na to. Kaya meron po tayong mga bisita galing sa Kamuning. Sister Kay and Brother Ansel. Yan. Wala pa si, Sister Terry. Wala pa. Yun. Tapos, syempre, may bata tayong bisita. Anak ni Brother Ray, si Renzo. Hello, Renzo. Ang napakagwapo na si Renzo. And si Ice, apo ni Sister Maria. Meron pa po ba akong nakalimutang i-welcome dito? Syempre, yung nanay ko na malapit na magpabaptize. malapit na magpabaptize. So, yung konting-konti na lang. Okay, malapit na. Tapos, syempre, yung mga nasa online. I-welcome natin yung mga nasa online. Sila, Sister Feli, Kuya Joey, Cristel, yung anak ko, si Samantha, yung ate ko, si Ate Dolly. Baka magtampo pag di ko binate. Tapos sila, Sister RP na nasa, saan ba sila? Nasa probinsya. Sister RP, si Brother Isabella, si Brother Raymond, and si Dada. Si... Sumisingit yung nanay ko. Yun, welcome po sa ating lahat. Para sa kapakanan ng ating bisita, ang ating pong simbahan ay born again, na may born again experience. Bakit tinawag na born again? Dahil sabi sa Biblia, kailangan daw na ang tao ay magpabaptize or magsisi sa mga kasalanan, hindi lang linggo-linggo na magsisisi ka at magko-confess sa tao, kay Lord ka magko-confess ng iyong kasalanan, and then magpapabautismo ng lubog sa tubig. Siyempre, sign na nililibing na yung old life, yung lumang buhay natin. Pag-ahon natin sa tubig ay hihingin natin ang banal na espiritu na may katibayan ng pagsasalita ng iba't ibang wika at si Lord ang magbibigay nun. Hihingin natin yon.
Kaya tinawag na born again. Di ba yung baby, pagka bagong panganak, pinapaiyak ng ano, no? Ng doktor. Di ba? Parang ganun din, bagong panganak. Yun yung sinasabi sa Bible. And mamaya, pag may kakausapin ka, yun, mas lalo pa natin maintindihan ano ba yung personal relationship na makukuha natin kay Lord. At si Lord ay palaging totoo sa kanyang mga pangako na ililigtas niya yung mga taong naghahanap sa kanya. Kaya relax ka lang dyan, kuya. Makinig ka lang sa magsasalita mamaya. And bago po tayo magpatuloy, syempre, bago ko tawagin yung magbibigay ng pananalita, may isang kapatid akong tatawagin para sa kanyang patotoo. Paano ba yung relasyon na nilakaran niya, nakasama si Lord, na kanina pa kinakabahan, yung sister na magti-testify ngayon ng kanyang relasyon kay Lord. Tinatawagan ko na po si Sister Mau. Sister Mau. Good morning po. Ay, nakabahan ako. Babatiin ko muna sila ng happy birthday. Si Tita, sino ba yun? Tita Maria, happy birthday din. Tsaka sino ba yun? Si Jen. Happy birthday. Ayun. Nag-start yung life ko. Ay, hindi. Lumaki pala ako sa simpleng, family. Yun. At, maaga na nawala yung parents ko. I mean, yung nanay ko pala. Kasi siya nauna. Yun, maaga na nawalan ako ng nanay. Mga 9 years old pa lang po ako. Tapos, ang nag-alaga sa akin is yung lola ko. Maaga ko din na nakilala si Lord or napakilala sa akin si Jesus Christ. Kasi sa side ng tatay ko, meron akong tita ko ata yun. Hindi ko na po maalala. Basta meron akong kamag-anak na pastora before. Tapos sinasama ako sa church. Kaya may idea ako about kung bakit kinakailangan na magkaroon ng Jesus sa buhay. And since nga maaga nang wala yung nanay ko, yung lola ko yung nag-aalaga sa akin, siya yung naging parang tagapagtanggol ko sa pagkabata ko. Kasi sutil ako na bata at makulit, matigas yung ulo. Hindi talaga ako napapakinabangan sa loob ng bahay. Kasi gusto ko lagi nasa labas. Ayoko nandun ako sa loob ng bahay, tapos tinuturuan ako maghugas ng plato, ganyan. Ayoko yon. Gusto ko na ina-enjoy ko yung childhood ko. Kaya every time na napapagalitan ako is laging tagapagtanggol ko yung lola ko kasi mapayat ako. Sobrang mapayat ako nung bata ako eh. Tapos pag nakikita nilang pinapalo ako, sinasabi niya lagi na, sige, patayin nyo na lang. Sinasabi nila. So, sobrang, sa lahat ng, sa buong family, yung lola ko talaga yung pinakagusto ko. Kasi parang ni minsan, wala akong maalala kung kailan niya ako pinagalitan or pinalo. Lagi niya lang akong sinasabihan na, yun? Sa Ilocano laging sinasabi, ramidan mo na lang kasi yung ginagawa, ganon. Hanggang sa tumatanda na siya, dinala ko, kinuha ko ng tita ko dito sa Maynila. Dito niya na ako pinag-aral. At yun, nakita ko yung kaibahan ng buhay ng tita ko dito sa Manila, kasama nung nagkaroon na siya ng pamilya. At gabi-gabi, naku-curious ako about sa nag-i-speaking in tongues sila, na nagkaroon ako ng curiosity about doon. Tapos nagtanong ako, shinare sa akin ng tita ko about sa
speaking in tongues. Then, dinala nila ako sa church. Tapos, yun, narinig ko yung kung gaano kinakailangan ng isang tao na maligtas at magkaroon ng salvation kasi yung buhay is hindi siya nananatili dito lang sa mundo. Merong judgment na naghihintay after nung life na meron ako. At yun, teenager ako, parang mga 8, turning 18 po yata ako noon. Nung nag-decide ako na sumunod kay Lord at narinig ko yung sa Acts 2:38 na kailangan magsisi, magpabautismo at makareceive ng Holy Spirit. At yun, until now, nakita ko na yung pagbabago na binigay ni Lord at pinagkakaloob ni Lord sa buhay ko hanggang ngayon. Masalimuot yung nakaraan ng buhay ko. May mga time na ayoko na siyang balikan. At yun. Pero unti-unting binabago ni Lord yung kalagayan ng puso na puso na meron ako. Kasi noon mas gusto kong mag-isa ako. Ayoko na nakikisalamuha sa ibang tao. Pero ngayon, tinuturuan ni Lord ako na mas masaya kapag may mga kasama. At dito ko sa church nakilala yung mga naging ate ko, kuya ko, mga tita ko na din. At parang lumawak yung family na meron ako. Kasi dun sa buhay ko noon, yun nga, maaga nawala yung parents ko, pati yung lola ko na naging sandalan ko noon, nawala din siya. So parang naging mag-isa ako during that time. Pero nakita ko na pinalitan ni Lord lahat ng mga bagay na yon. At kung noon wala akong masandalan, ngayon lagi kong kasama si Lord kahit saan. Yung lola ko na tagapagligtas ko na kahit yung buhay niya gusto niya siya sumalo nung mga latay na nakukuha ko nung bata ko. Pero na-realize ko na meron ding taong nagsakripisyo ng buhay niya para sa akin, hindi lang para ma-save ako, kundi magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. At yun si Jesus Christ. Simula nung sumunod ako sa Kanya, pinagpapasalamat ko din kay Lord na yun, nagka-work na ako. 5 months na ako dun sa work na meron ako ngayon. Masaya din ako sa work na meron ako ngayon. Marami akong natututunan, may mga nakakasalamuha din ako doon. At thankful din ako kay Lord na hanggang ngayon, akala ko noon, mag-isa lang ako na hindi ko siya kasama. Parang kilala ko lang siya by name. Pero simula pa lang, kasi noon, parang sinukuan ko na din yung sarili ko before. Pero meron palang Jesus Christ na isinuko niya din yung buhay niya para maligtas ako at magkaroon ako ng buhay na nilalakaran ko ngayon at ipinagpapasalamat ko yun sa kanya. Thank you. Yun, salamat, Sister Mau. Parang wala sa itsura ni Sister Mau na layas. Layas at saka ayaw maghugas ng plato. Kasi dito, lagi naghuhugas ng plato yan no? Di ba? Malaki na yung pinagbago niya, ni Mau. So, iba-iba tayo ng kwento, di ba? May kanya-kanya tayong kwento kung paano natin nakilala si Lord at nagkaroon ng personal relationship kay Lord. Sa susunod, maririnig naman namin yung kwentong love life nyo kay Lord, yung relasyon nyo kay Lord. Dito sa harap, love life. So, yun. Sa susunod, mga iba namang mga kapatid ang magte-testify dito sa harap kung paano ba sila niligtas ni Lord from anumang kalagayan ng buhay nila dati sa ngayon.
So, yun. Sabi nga may nabanggit si Sister Mau yung dapat paghandaan natin yung susunod na buhay. Kasi dito, mabuhay man tayo ng ilang taon, pero may katapusan yung lahat. Merong yung buhay natin, dadating tayo at hindi yun mapipigilan. Dadating tayo sa point na mamamatay na tayo, and ang paghandaan natin is kung paano tayo haharap kay Lord. Yung Judgment Day. Kasi lahat tayo walang takas. Kung yung mga... Parang narinig din, no? Makaligtas siguro sa anuman na kung anong tawag doon? Sa kanilang ginagawa ngayon. Pero surely, kay Lord, kahit na gaano pa kalaki, kagaling ang kanilang mga attorney or mga tagapagtanggol, si Lord, hindi tayo makakalusot. So, yun, ang paghandaan natin dahil surely mangyayari yon. Kaya, alam na. Oy, si Abong, welcome. Nadagdagan pa tayo ng isang bisita ulit. Regular visitor natin, si Abong. Good morning. Nagulat siya no? Nagulat siya. So, yun po. Nakalimutan kong basahin kanina yung vision natin. Saving souls, transforming lives, planting churches. Siyempre, kaya tayo nagkakaroon ng mga pagtitipon para maibahagi yung salita ni Lord at mabago yung buhay ng mga tao. And siyempre, magkaroon tayo na katulad niyan, meron na tayong mga church plant. So, susunod, our mission, pakitulungan na lang ako para hindi ako hingalin. Our family of churches aim to live the life of Christ through the power of the Holy Spirit. So, yan palagi ang lagi nating isa-isip, isa-puso na ibahagi yung salita ni Lord para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao at mabago. Yon, magkaroon ng tunay na relasyon kay Lord. Hindi ko na po patatagalin at alam ko ready na magbibigay ng habang nilalaro si Jacob. Tinatawag ko na po si Brother Clester. Si Rana. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng nag-share kanina. At magandang umaga po sa ating lahat. Medyo kinakabahan ako ngayon kasi ang daming bagong kabataan na mukha. Marami po tayong dito. Mga bisita na ngayon ko lang po nakita. And I'm Brother Clester po. Ako po yung naatasan na magbigay ng pananalita ngayon. At kung gaano kalakas yung ulan sa labas, sana lumakas din yung pagpapala ni Lord sa kanyang salita sa atin. Maulanan tayo ng mga realization, revelation, and kahit gaano kalaki yung white noise, sana makapag-focus tayo dun sa ibibigay sa atin ni Lord na pananalita ngayong araw na ito. So yun, once again po, magandang umaga sa ating lahat. Welcome po kayo sa ating CLA North Caloocan Dipara at sa mga nasa Facebook Live. May mga student po ako nanonood ngayon sa ating Facebook Live. So, welcome po kayo dyan. Makinig lang po kayo dyan. And yung topic na pag-uusapan natin ngayon, we are continuing po yung ating series. Ano po yung series na win-workout ulit natin? Sermon on the Mount. So, for almost a year, ginagawa na natin yung Sermon on the Mount, and marami na tayong natutunan. Amen. Marami na tayong na-realize, marami na tayong nakuha o napulot doon. Kahit hindi man natin matandaan lahat, at least alam na natin yung concept kung paano ginagawa ni Jesus Christ, ini-explain ni Jesus Christ, yung Old Testament law, papunta sa New Testament law. So napatunayan natin na si Jesus Christ, hindi niya talaga ineradicate yung Old Testament law, but ni-redefine niya into New Testament in the lens ni Jesus Christ. At ito po, wait lang, di nag-next. Ayan, medyo malikot yung visual team natin. Ayan. Yung nakaraan, bago pumasok yung taon, 2025, kung naalala nyo, nag-share po ako ng
na ito yung gagawin, ito yung plano, ito yung mga hobby na gagawin, habit na kailangan kong iugali. And nung nagbabasa ako ng mga nakaraan, may isa po akong quote na nag-strike nung tinitingnan ko siya. If you're familiar with this quote, sabi dito, ito yung practical advice ni Steve Jobs eh. And sabi niya, in the first 30 years of your life, sabi niya, yung pinakaunang 30 years daw ng life mo, you make your habits. For the last 30 years of your life, your habits makes you. So sabi niya, pag 1 year old to 30 years old, may mga binibuild up kang habit, correct? Ano yung mga habit na binibuild up ninyo? Ako, number 1 na habit ko is magbasa. Yan talaga, magbasa at mag-aral. Yan ang pinaka-habit ko. Kapag hindi ako nabubuhay nang hindi ako nagbabasa o nag-aaral. But right after 30 years, 31 na ako ngayon, siya na yung lifestyle ko. Yun na yung pagkakakilanlan ko. Na kumbaga, pag Kuya Kles, alam yung nag-aaral yan, nagbabasa yan. Kumbaga, for first 30 years ng buhay ko, winorkout ko yung sarili ko na magbasa. Pero pag after ng 30 years, doon ka na makikilala, doon sa habit na na-build up mo. So, napaka-practical yung advice niya. And alam natin na yung habits natin nag-shape ng lifestyle natin, correct? Diba? Yan. May question po ako, mga kapatid. Mahalaga ba ang habits, mga kapatid? Ano yung Tagalog ng habits? Nakasanayan, di ba? O kaya nakaugalian, or yung ibang term niya sa English is attitude, nature, character, mannerism. Pag sinabi nating habits, nakaugalian mo, yung nakatandaan mo, yung naging tradition mo na, naging buhay mo na, yun yung habit. Kaya tatanungin ko po kayo, mga kapatid, may mga habit po ba kayo? Sino dito yung habit yung physical? Ang habit niya is physical. Kung mahilig siya mag-gym, mahilig siya mag-jogging, mahilig siyang So may mga ganung uri ng habit po. Yung iba naman ang habit nila kumanta. Hobby na pala yun. Iba na yung habit. Yung habit na kumain, yan. Sino dito yung habit yung kumain? Marami tayong pwedeng maging habit. And pag-uusapan natin dito, kung nakaraan, pinag-usapan natin yung mga attitude. Sa Matthew 5, yung mga attitude na tumingin ka lang pala ng mahalay sa babae, nangalunya ka na. Diba? Magalit ka lang pala sa mapuot ka lang pala sa iyong kapatid, pumapatay ka na. So, ang dinidil doon ni Jesus Christ ng mga nakaraan is values. Ngayon, pagdating ng Matthew 6, dito na po tayo, natapos na natin yung Matthew 5, mga kapatid. Ang dinidil naman dito ni Jesus Christ is yung mga practices. Mga practices. Ngayon, papapagatan po natin yung ating pag-uusapan na holy habits. So, sabihin nyo nga po, mga kapatid, holy habits. So, mamaya explain natin siya at magme-make sense siya sa atin bakit yan yung ating rinate. So, si Jesus Christ, nakaupo siya sa Sermon on the Mount, nagpipreach siya. Babasahin ko yung verse 1. Basahin niyo po yung verse 2. We have 18 verses na babasahin ngayon kasi magcha-chapter analysis method po tayo. So, habang binabasa po natin, mga kapatid, gusto ko po may pag-intindi yung pagbabasa kasi yung ibang verses hindi na natin babalikan. Okay po? Kasi nga, ididil na natin yung tatlo ngayon. Actually, dapat hati-hatiin natin to. Pero dahil nga, hindi ko po alam kasi baka last talk ko na to dito sa CLA North Caloocan, Diparo as of now, hindi natin masasabi, but pinilit ko nang i-comprise yung tatlo na natitira dito sa practices kasi yung mga susunod, itutuloy na lang natin in due time. Babasahin ko yung verse 1, basahin niyo po yung verse 2, mga kapatid, na malakas at may pag-intindi. Sundan niyo ako sa mata, tapos sundan niyo ako sa bibig sa verse 2. Verse 1, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father is in heaven. Verse 2, mga kapatid, thus, ye sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogue and in the street, that they may be praised by the others. Truly, I say to you, they have received their reward. Next, verse 3, babasahin ko. But when you give to the poor, don't let your left hand know what your right hand is doing. Verse 4, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Verse 5, whenever you pray, you must not be like the hypocrites, because they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by people. Truly I tell you, they have their reward. Verse 6, but when you pray, go into your private room, shut your door, and pray to your Father who is in reward you. Basahin ko, verse 7, when you pray,
Don't babble like the Gentiles, since they imagine they'll be heard for their many words. Verse 8, mga kapatid. Next. Therefore, you should pray like this: Our Father in heaven, your name be honored as holy. Verse 10. Verse 11, give us today our daily bread. Verse 12. Verse 13, and do not bring us into temptation, but deliver us from the evil one. Verse 14. Verse 15, but if you don't forgive others, your Father will not forgive your offenses. Verse 17, but when you fast, put oil on your head and wash your face. Verse 18, sabay-sabay natin basahin. So that your fasting isn't obvious to others, but to your Father who is in secret, and your Father who is in secret will reward you. Pagpalain tayo sa salita ng Diyos. Manalangin tayo, mga kapatid. Maraming salamat, Ama, sa pagbibigay sa amin, Panginoon, ng panibagong pribilehiyong makinig ng iyong salita. Paalala sa amin, Panginoon, kung gaano ba kadakila ang iyong pangalan, Panginoon. Kung gaano kahalaga ang disiplina namin bilang mga anak mo, Panginoon. Naway maintindihan namin ito at may isa pamuhay, Lord. Ito pagpapaalala niyo sa amin, Lord, na laging tignan ang aming sarili, Panginoon. Yung relasyon namin sa kapwa, relasyon namin sa aming sarili, at higit sa lahat, relasyon namin sa iyo, Panginoon. Ikaw nang bahala sa amin, Lord. Kausapin niyo kami sa personal na pamamaraan, Panginoon. Ito kung paano ang mga disiplinang pag-uusapan namin ngayong umaga na ito, Panginoon, ay maniig sa amin, Panginoon. Maintindihan namin, Ama, at makita namin yung kahalagahan nito bilang parte ng aming paglago sa iyo, Panginoon. Makita namin ito, Lord, na maging lifestyle namin, maging habit namin, Panginoon, at makita namin, Lord, kung gaano kahalaga ito sa aming paglalakad sa iyo, Panginoon. Bilang paglapit sa iyo, Panginoon, ipaalala niyo sa amin, Lord, na maging habit namin yung aming mga pag-uusapan, Panginoon, at makita namin kung gaano kahalaga yung spiritual disciplines sa lalong-lalo na, Panginoon, na kami tinawag ninyo bilang nasa inyong kaharian, Panginoon. Maghari nawa ang aming Panginoong Hesus sa aming buhay, Panginoon. Turuan kami, Banal na Espiritu, Lord, na maintindihan, may paliwanag sa amin lahat ng bagay na mapag-uusapan namin. Bagamat marami ito, Panginoon, overwhelming, Ama, kami ay nananalangin, Lord, na kausapin nyo kami sa personal na pamamaraan, sa pamamagitan ng lahat na mapapakinggan namin. Pinapanalangin namin ito in Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. So we're talking about holy habits. Actually, iniba ko lang yung term, pero ang term talaga dapat na natin, medyo kasi yung term na holy habits eh. Parang medyo striking siya. Pero ang pag-uusapan talaga natin, spiritual disciplines. Same lang naman yun. Holy habits, spiritual disciplines, and pagbigay nga po kayo, mga kapatid, ano yung sa tingin yung mga spiritual disciplines na meron sa Bible? Ano po? Prayer. Ano pa po? Ano pa po? Reading the Bible. So maraming spiritual discipline tayo na pwedeng pangalanan ngayon. And sobrang dami niya. Pero depend po na natin what is spiritual discipline. Spiritual disciplines or holy habits are intentional practices taught in the Scripture that shape us or draw us closer to God, shape us into Christ-like likeness, and make our faith visible to others. In short, spiritual discipline, ito yung mga intentional practices. Kumbaga, pag sinabing habit, mga kapatid, ano pagkakaiba ng hobbies, habit? Ang hobbies, ito yung nai-enjoy mo. Nagiging creative ka pag ginagawa mo. Ang habit naman, hindi ka mabubuhay pag hindi mo nagawa sa isang araw. Yun ang ibig sabihin ng habit. O hindi matatapos sa isang linggo mo pag di mo siya nagagawa. Yun po yung habit. Spiritual discipline naman, mga kapatid, ito naman yung nakapatukoy sa Panginoon nating Diyos. Sinabi ko sa inyo kanina, praying, reading the Bible, attending the church. Pag yun, nawala sa habit natin yung mga bagay na yun, ano yung pwedeng mangyari, mga kapatid? Pwedeng manghina tayo sa ating paglalakad. Diba? Si Jesus, nung nagsasermon siya sa Mount, tinuturuan niya una ng mga values sa Matthew 5. Sa Matthew 6, ang dinidil niya naman, mga kapatid, is what? Values and tradition sa Matthew 5. Sa verse 6, ang dinidil niya dito is practices. What is practices na nakita natin doon kanina?
Kayo po yung ano po yung napansin yung tatlong spiritual discipline na pinaalala sa kanila ni Jesus Christ na ginagawa ng mga Hudyo noong time na yun? Ano yung isa? Yung number 1. Tatlo yun eh. Ano pa? Pagbibigay. Ano pa? Praying, saka fasting. So, yan yung tatlo. In that order po mga kapatid, pag binasa ko yung mga verses kasi hindi na natin siya babalikan, medyo aanuhin lang natin siya. Ang gagawin kasi natin ngayon, magcha-chapter analysis method tayo. Ibig sabihin, unlike nung ginagawa natin dati na narrative style, iniisa-isa ko yung Bible verse dito, bibigay na natin agad yung lesson, tapos babalikan lang natin, dadamputin natin yung mga Bible verse. Ganun yung atake natin ngayon dito sa scripture. Kasi nga, tatlong tok dapat to na ginawa kong isa eh. So ano po tatlo pag-uusapan natin ngayon? Giving, praying, saka fasting. Ngayon, pulot aral muna tayo mga kapatid. Ano yung unang aral na matututunan natin doon sa mga binasa natin kanina? So medyo, eto na, dito ko na po hiningi 100% attention yung mga kapatid. Ano yung mga pwede nating mapulot? Unang-una kong napulot dyan mga kapatid is hindi siya optional. Paano nasabing hindi siya optional? Dami pak na habit siya o discipline siya, hindi siya optional. Bakit hindi siya optional? Paano natin masabing hindi optional? Basahin natin yung verse 2, verse 5, saka verse 16. Paano siya sinimulan? Whenever. Boys and girls, pinaririnig ko. Ano na yun? So, in-start niya sa whenever. In-start niya sa Tagalog yan, at kapag kayo'y, hindi siya at kung kayo'y, hindi siya if ever you give, or if ever you pray, or if ever you fast. Hindi siya kung kayo'y. Nakalagay, ay, hindi siya kung kayo'y, nakalagay siya kapag kayo'y. Therefore, hindi siya yung feel mo lang gawin. Halimbawa, feel mo lang magbigay ngayon, o feel mo lang mag-pray ngayon, o feel mo lang mag-fast ngayon. Hindi siya habit na matatawag kung feel mo lang siya. Kaya nga in-start siya ni Jesus Christ, so whenever they are expected disciplines or expected habits in kingdom life. Amen? Ibig sabihin, expected siya na ginagawa na ikaw, pag Christian ka, these are the non-negotiables. If you are a Christian, whenever you pray, ibig sabihin, lagi ka magpe-pray. Whenever you give, ibig sabihin, lagi ka magbibigay o tutulong, o whenever you fast, magpa-fasting ka. Medyo malaki pag-uusapan natin, kagaya nga ng sinabi ko kanina, hihimay-himayin natin siya at mamaya pagtutuunan pa natin siya pansin. Ano yung unang aral natin? Ano yung unang lesson natin dito? Hindi siya optional. Ibig sabihin, mandate siya, expected discipline po siya. Pangalawa, ano ba matututunan natin dito? Since ang kausap ni Jesus Christ is mga Hudyo, pag ikaw, lagi mo nang ginagawa o naging routine mo ng isang bagay, minsan nawawala na yung essence niya, correct? Pag naging routine mo ng isang bagay, sila, imbis na makita nilang disiplina, automatic, Tuesday ngayon, Friday ngayon, fasting natin. O kaya ganito, gawin natin yung modern counter, Sunday ngayon, mag-church ako. Naging routine na. Hindi na nagiging disiplina o hindi na nakikita as habit. Magkaiba na yun. Pag sinabing routine, ginagawa mo na lang siya out of obligation. O ginagawa mo na lang siya, tulad ng ng papasok ka sa school, routine yun eh. Na tinatawag, kahit ayaw mo naman talaga mag-aral. Minsan. Ayun yung may warning dyan na pag ito, naging routine mo na lang, ano yung warning? Ito yung nakalagay sa warning. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen. Ginagawa na lang nila yung giving, ginagawa na lang nila yung praying, at ginagawa na lang nila yung fasting in order for them to be seen. Ayan, ang ganda ng term. Others to be seen. Tapos sa verse 2, pag ginagawa daw nila yung pagbibigay, oras na ng pagbibigay, imbis na sila yung pumunta sa mga nangangailangan, yung mga nangangailangan yung pumupunta sa kanila sa pamamagitan ng pag-sound ng trumpet. 9 a.m. na. Boom. Pupunta na lahat doon ng almsgiving po yung sinasabi niyan sa giba, paglilimos o pagbibigay. Pinapakita nila, na oras na ng pagbibigay namin. So yung mga tao doon, makikita nila na, ito na yung gawain nila. So ginagawa na nila, hindi out of utos ng God sa Old Testament, but ginagawa na lang nila out of routinary work, or yun na lang, para mapakita ng mga tao na, ito yung religion namin, tumutulong kami, ganyan. Ginagawa nila yun sa streets, sa synagogues, para to be uploaded by people. Truly I tell you, they have the reward. Pag-uusapan natin na mas malalim ito mamaya. Isa pa, ano yung warning sa giving? Ang warning sa giving is, nagsasound sila ng trumpet, pinapakita nila.
May warning din sa prayer. Anong warning sa prayer? When you pray, you must not be like the hypocrites. Because they love to pray. Saan sila nagpe-pray? Hindi sa loob ng sinagog. Doon mismo sa kanto, pinapakita nila sa mga tao na we are more religious kaysa sa inyo. Mas relihiyoso kaming mga tao kaysa sa inyo. Pinapakita nila yung prayer nila doon. Sabi nga dyan, they are like Gentiles na nagpe-pray, like yung babbling na nagpe-pray sila na paulit-ulit. Truly I tell to you, mamaya pag-usapan natin yung reward system na yan. Ano pa? Ano yung warning kanina sa giving? Pinapakita nila in order for them to be uploaded o papalakpakan. Sa praying naman, pinapakita naman nila para makita sila as mas religious na mga tao kaysa sa ibang tao. Ano naman yung warning sa fasting? Warning naman sa fasting, pinapalungkot nila yung itsura nila, hindi sila naliligo, para obvious na sila'y malungkot, para mapakita nila sa mga tao na nagpa-fasting sila. In short, pinapakita nila nga na mas religious pa sila sa ibang tao. Mamaya, meron din dyang alternative si Jesus Christ. So makikita mo dito, may warning siya dun sa tatlo. Ang una, warning sa giving, warning sa praying, at warning sa fasting. Tanong o question mga kapatid, oppose ba si Lord sa tatlong bagay na yun? Oppose ba siya sa practices? Oppose ba siya sa public prayer? Ibig sabihin, huwag tayo mag-pray publicly. Oppose ba siya na huwag natin i-announce yung fasting natin? O oppose ba siya na huwag tayong magbigay? Hindi. Ang oppose si Lord dun sa attitude na ginagawa mo yung bagay na yun out of routinary work or maipakita mo lang na ginagawa mo siya. Amen po? So, hindi against si Lord sa mga gawain. Against si Lord saan? Doon sa hidden intention mo, bakit ginagawa mo yung mga bagay-bagay na ito. Mamaya explain pa natin na mas malalim yan. Isa pa sa mga intindahan dito, ayaw ni Lord sa hypocrites. Ilang beses binanggit yung hypocrites? Kung ilan yung nabasa nyo kanina. Etong word na to, medyo, siguro yung mga bagong attend po, medyo, bago yung word na hypocrite sa kanila. Sa Gen Z na term, ibig sabihin lang yan, plastic. Yun lang yun. Pag sinabi hypocrites, mapagpanggap, ano pa? Plastic, ano pa? Parang, pakitang tao, yun ang ibig sabihin ng hypocrites. Ayaw ni Lord sa hypocrites. Bakit? Tingnan natin yung best binanggit yung hypocrites. Sa verse 2, binanggit yung hypocrites. Sa verse 5, binanggit yung hypocrites. Sa verse 16, binanggit yung hypocrites. Sabi, so whenever you give to the poor, huwag niyong gawain yung mga hypocrites. Verse 5, whenever you pray, huwag niyong gayahin yung mga hypocrites. Verse 16, whenever you fast, huwag niyong gayahin yung mga hypocrites. Nag-chapter analysis method tayo. Sa lahat ng discipline, laging binobrought up ni Jesus Christ yung word na hypocrites. Ano ba ang ibig sabihin ng hypocrites? Kasi pag mas naintindihan natin yan mga kapatid, sa konteksto ng mga audio, mas may apply natin siya ngayon. Kasi yun yung sinabi natin kanina, pakitang tao. Bakit kaya ganun? Ganun yung dating sa atin ngayon. Alam niyo ba na ang word na hypocrites is, ito yung to be seen sa verse 1, ang ibig sabihin niyan is tiatenai. Yung word na teia, ang ibig sabihin niyan is actress or actor. Kaya dyan galing yung word na theater. Theater. Diyan galing yung theater o teatro. Ibig sabihin to be theatrical or mag-acting. Okay? Yun dyan yung galing word na acting. Yung hypocrite naman is galing siya sa Greek term na hypocrites, na ibig sabihin actor or mask wearer. Yan yun. The mask-wearing actors playing a part on the stage. Ibig sabihin, kaya may sinanggit din si Jesus na nagsasound ng trumpet, may palakpakang nangyayari. What is the initial response ninyo mga kapatid pag nakakita kayo ng nag-entertainment sa harapan? Halimbawa, may ginagawa silang talent or ginagawa nilang something na kabilib-bilib. Anong unang ninyo? Di ba pinapalakpakan? So sila, ang ginagawa nila, kaya sinabi ni Jesus Christ na para kayong mga actors and actresses kasi after kayo sa palakpakan, after kayo na mapansin ng mga tao, yun yung ibig sabihin ng hipokrito dyan. Si Jesus Christ, pinapakita niya, kasi nga, wala naman sila katulad sa atin ngayon na entertainment system na pwede ka manood ng Netflix, pwede ka manood ng YouTube, pwede ka mag-scroll sa TikTok. Ang pinaka-entertainment nila during that time is what? Theater. Public works in highways, public display ng talent or gifts. Doon sila sa kalye, mga actors and actresses, nagsasayawan, mga nakamas, and dyan din yung mga jester na dinatawag. If you know the jester, yung parang clown na naglalakad sa mga nagbi-meme. Yun, pag nakagawa nila yung part nila, nagmamaskara sila,
Pero nun, meron silang totoong buhay. Pero right after ng ano nila, gagawin nilang kabuhayan yun, pupunta sila dito sa public para ipakita yun. Yun yung pinapakita ni Jesus Christ, kaya nakaka-relate sila. Sabi niya, ito yung ginagawa nyo, nagpe-pray kayo, tama naman yan. Nagpapas kayo, tama naman yan. Nag-almsgiving kayo, tama naman yan. But the problem is, ginagawa nyo yan kagaya ng mga actors and actresses na nakikita ninyo sa kalsada para lang, may balik sa inyo yung praises. Kaya nga ang banggit kanina, may reward system. May reward system na nabanggit eh. Ano yung reward system na nabanggit dyan? Ayan, no reward with your Father in heaven. Sa verse 1, ang dinidil dito is, again is what? Sa unang verse is giving. Sa verse 5, praying. Sa verse 16 is fasting. Kung titignan nyo yung reward system number 1, tatawagin ko siyang human reward. Kasi sa verse 1, interesting sabi dito, be careful not to practice your righteousness. Yung pagbibigay. Tapos mawawalan ka na daw ng reward, your Father in heaven. Ibig sabihin, yung pagbibigay, may reward talaga. Alam nyo ba yung meaning ng, hindi ko na nalagay dito eh. Yung meaning ng word na reward, isa lang yung Greek term niyan dun sa meaning ng sahod. Sahod. Sahod, saka reward, isa lang ang meaning niyan sa Greek term. Kumbaga, nakuha na nila yung sahod nila. Ang pagbibigay mga kapatid, o pagtulong sa mga nangangailangan, hindi yan nililista lang sa tubig ni Lord. Tinatandaan niya yan. Pero kung halimbawa nagbibigay ka, and you're expecting na may mabalik sa'yo, nakuha mo na yung reward mo. Ibig sabihin, nakuha mo na yung pasasalamat ng tao, hindi ka na papasalamatan ng Diyos. Hindi mo na makukuha yung reward na para sa'yo. Kasi nakuha mo na yung reward mo eh. Nakuha mo na yung supposed to be na dapat sa langit mo makukuha. Claim mo na ngayon pa lang. Mas maganda kung si Lord na magre-reward sa'yo. Bakit? Kasi si Lord pag nag-reward, siksik, liglig at umaapaw, beyond comprehension at beyond do sa ibinigay mo. Ngayon, kung gagawin natin siya, dahil lang gusto natin na maibalik sa atin yung pagbibigay natin sa iba, hindi dito ibibigay ni Lord yun. Kasi pag dito niya ibinigay yun, ano pa yung yaman mo sa langit? Kaya nga sabi sunod sa verse 6, sa susunod na mga chapter niyan, about sa kayamanan sa langit, ang next dyan. Interesting yun. At di ko alam kung kailan ko siya matutuloy, pero maganda pag-usapan yun. Yan yung reward system number 1. Sa verse 5, praying, they have the reward. Dahil nga nag-pray ka na publicly, nakita ka ng mga tao, napuri ka na. Mas religious to. Okay na yan. Pagdating mo sa langit, okay na yan, nak. Napuri ka na sa baba eh. Dito, okay na. Parang ganun. Sa verse 16, okay na rin yan. Nakita na nila, nag-fasting ka eh. Yung reward na wala na. Sa langit, why? Kasi dito pa lang sa lupa, clean mo na eh. Yun ang ibig sabihin yan. Ganyan natin babasahin yung exegesis ng chapters na yan. Pero si Lord, binalita niya ng reward system number 2. Yung reward system number 2, pag magbibigay ka daw sa poor, ano yung gagawin? Yung kaliwang kamay mo, dapat, yung pagbibigay ng kaliwang kamay mo, hindi lang alam nung kanang kamay mo. Possible ba yun, Lord? Possible ba nang ginagawa ng kaliwa mo, hindi alam ng kanan mo? So, idiomatic expression lang yan. Ibig sabihin lang yan, nagbigay ka na dito sa kaliwa, wag mo na i-expect na tatanggap yung kanan mo. Yun lang ang ibig sabihin niya. Kasi ang sabi, that your giving may be in secret. Bakit? Your Father who is in secret will reward you. Mas maganda kung si God mismo ang magre-reward sa'yo. Mamaya tatanungin natin, Kuya Kles, ano bang reward yan? At ano ba, pag si God ba ang nagbigay ng reward, ano ang ibig sabihin nun? Unfortunately, ang nakalagay po sa scripture, wala pang matang nakakita, wala pang tengang nakarinig sa mga hinanda ng Diyos para sa mga anak niya. Sa 2 Corinthians po yun. Ibig sabihin, beyond comprehension yung reward na matatanggap natin. Dahil may impact nga lang na mapunta ka sa langit, sapat na reward na po yun para sa akin. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo, mga kapatid. Sapat na reward ba nakasama mo yan sa langit? Para sa akin, sapat na reward na yun eh. Nang lahat tayo magkakasama sa langit eh. Sabi sa verse 6, huwag daw gayahin yung mga hintil na nagpe-pray publicly. Pero dito, sabi niya, when you pray, go into your private room, isarado mo daw yung pinto, and pray to the Father who sees you in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Literal ba to na pag magpe-pray ka, paano Kuya Kles, wala kaming kwarto? Ay, pasok po kayo. May bisita. Sige, papasukan niyo.
Welcome po kayo. Wait lang po mga kapatid Paupuin muna natin yung mga bisit. Giveaway muna tayo mga kapatid kasi medyo marami yata sila. Paalalayan, tol. Tol. Welcome po kayo. Ikang. Janelle. Welcome po mga kapatid. Ayan. Ayun. So, reward system number 2 na tayo mga kapatid. So again, for the overview lang po sa mga kararating lang, we're talking about giving, praying, and fasting. The reward system na hinihingi sa atin ng Panginoong Diyos is what? Expect natin kay Lord is yung reward. The problem is wala tayong idea kung ano yung reward na yan. Meron lang tayong kukonting idea. Mamaya share ko yung kukonting idea. But upon checking sa scripture, kahit pabalik-balik na rin natin, dahil nga God ang magbibigay at hindi natin lubos na naiintindihan yung thoughts at yung ways ng ating Panginoon o ng Diyos, wala tayong sapat na comprehension para maintindihan kung ano ba yung reward na ibinibigay ng Panginoon. Para sa akin lang Para sa akin lang naman po. Hindi, mas lalo kang di ba parang ganito yan You are expecting a reward, pero hindi mo alam kung ano yung reward na yun. Pero alam mo na generous yung taong magbibigay nun. May-excite ka o hindi? Na-excite ka. Kasi yung reward system ng Panginoon na ibibigay sa atin, hindi siya yung katulad ng reward system na all throughout ng life natin, ganito ang nangyayari sa atin Mula grade 1 ng first year high school or college, ano yung reward system sa school? Pag nagsipag ka, ano mangyayari? Magiging top 1 ka, top 2 ka. Amen? Ganun yung nangyayari Parang yung nangyayari ngayon kay Secretary Dizon. Masyado siya masipag, kaya binigyan siya ng mas maraming trabaho. Ganun ang concept ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin lang, if you are serving kay God, di ba? And masyado kang masipag, alam ang reward system ni Lord, bibigyan ka niya ng mas maraming opportunity na mas maging masipag. Yun lang yun. Masyado lang na-demonize ngayon sa atin ngayon na wag mo masyadong sipagan sa trabaho Bakit? Kasi bibigyan ka ng maraming trabaho. Actually, hindi siya Christian mindset. Dapat mas lalo mong sipagan kasi ang Christian mindset kay God is ganito. Pag masyado kang masipag sa gawain ng Panginoon, bibigyan ka niya ng mas maraming pang opportunity to serve. Ganun ang reward system ng Panginoon. Ibig sabihin, more joy, more opportunity, and mas marami kang opportunity na mas makanig mo ang Panginoon. Sa akin, sapat na reward yun Amen? So, yun po yung reward system na ating Panginoon. Mas lalo natin laliman at medyo medyo bibilisan na natin kasi, ano yung pag-usapan naman natin, ano yung mga observe natin, ano yung 3 similarities at 3 differences ng mga practices na to. Ano ulit yung mga practices na pinag-uusapan natin mga kapatid? Giving, praying, and fasting. Ano yung pagkakapareha ng tatlo na yan according kay Jesus Christ? Sana malinaw pa po Sana hindi pa tayo naliligaw. Kasi pagpasensyahan nyo na ako, kinumpress ko na yung 3 talk sa isang talk. Ano yung 3 similarities sila? Number 1 similarity na nakita ko. They are expected habits, not optional practices. Amen. Nasabi ko na to kanina. Kasi, ang term na ginamit, whenever. Yun yung una nating makikita. Tanong mga kapatid, gawin natin siyang personal. Lifestyle po ba natin ng giving, praying, and fasting? Bibigyan ko po kayo ng mga 10 seconds para sagutin yan personally. Naging lifestyle na po ba natin yun? Whenever na nag-give tayo, nagpe-pray tayo, fasting. So, they are expected habits, again, not optional practices. Malinaw po ba yun mga kapatid?
Pangalawa, anong ma-observe natin? They must be God-centered, not people-centered. Yan yung pangalawang mapapansin natin doon sa similarities ng tatlong practices na to. Kung mapapansin niyo dito, dapat di malalaman ng kaliwang kamay mo, yung kanang kamay mo. Sa pangalawa, shut your door and pray. Diyan ako naputol pala kanina. Paano, Kuya Kles, kung wala kaming pinto? Paano, Kuya Kles, kung wala kaming kwarto? Literal ba to? Hindi, ibig sabihin lang ng prayer, mga kapatid. It should be private. It should be intimate. It should be personal. Yun yung gusto ng prayer ng Ama natin. Hindi yung prayer na congregational na every time na nagpe-pray ka, kailangan may kasama ka. Prayer should be personal. Ibig sabihin, pag nagpe-pray ka, gagawin mong habit, araw-araw, gabi-gabi. Hindi lang tuwing Sunday na prayer time. And also, that must be God-centered because ano yung example na binigay ni Lord sa atin? At kung kayo mananalangin, ganito ang gawin ninyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Kabisado niyo po ba yun, yung Ama namin? Kabisado ko yun, nung Catholic po ako. Pinipray ko yun sa rosaryo eh. Makikita mo doon na may kulang lang sa Ama namin nila kasi sa dulo nakalagay nun. At ano yan, hindi papakinggan nun ng Panginoong Diyos yung panalangin mo kung hindi ka nagpapatawad. Wala na yun sa Ama namin ng Catholic eh. Dapat nandun yun eh. Next po is, si Kuya ano. Welcome po kapatid. Ayan. Next, isa pa. Ano napansin ko dito mga kapatid? Pag nagpe-pray daw, alam na daw ng Lord bago mo pahingiin. So hindi nagmamatter yung yung paulit-ulit na prayer. Question mga kapatid, kung alam na pala ng Diyos, yung ipapanalangin mo, bakit ka pa mananalangin? Interesting question, correct? Alam na pala ng Diyos kasi nga, God has foreknowledge of everything. Bago mo pa lang daw banggitin, alam na ng Lord yung hihingiin mo. Question, ba't magdadasal pa ako? Alam na pala ng Diyos yung hihingiin ko. Ano po? O recitation, +5. Ano po? Do you have any idea po? Bakit kaya? Kailangan may gawa? Tita? Mas gusto yung lumapit ka para mas makilala? Ayun. Ayun po yung mga correct answer. Marami pero bibigyan ko kayo ng analogy. Sa mga parent na nandito, di ba alam mo naman na kung ano hihingi ng anak mo, correct? Pero lahat ba ng hihingi niya, ibibigay mo? Hindi. Pero minsan, ibibigay mo siya kasi alam mo na ang hihingiin niya, correct? Kasi your parents is after sa relationship. Hindi siya after na maging provider lang, pero after siya maging, maka-relationship mo siya. Yung parent may already know what their child needs, pero dinidesire pa rin ng magulang na magsalita yung anak niya, mag-share yung anak niya, at mag-strengthen yung relationship nilang dalawa. Kahit alam na ng magulang kung ano yung kailangan ng anak. Amen? Kasi kung every time na alam na pala ng Diyos yung ibibigay niya sa'yo, tapos hindi mo na kailangan hingiin sa Kanya, paano ka matututo magdepende sa Panginoon? Amen? Kung every time pala na may pangangailangan ka, tapos hindi mo na hiningi, binigay na ng Panginoon, paano mo matututunan na God is provider? Amen? Paano mo matututunan na laging dumepende sa Panginoon? Pangalawa, yung prayer, hinahumble niya tayo. Pinapakita niya na tayo, tao lang, may pangangailangan tayo, kaya kailangan nating lumapit doon sa main provider natin. Kasi kung every time na ibibigay nga ng Panginoong Diyos, yung mga hinihiling natin, nang hindi na natin hinihingi, hindi natin makikita yung Diyos as great provider. Makikita na lang natin siya as Santa Claus. 17, pag nagpapas, ang ginagawa nila, pinapapangit nila yung mukha nila. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Maganda yan, syempre. Gwapo yan. Naglalagay sila ng oil. Sabi ni Lord, pag nagpapas kayo, huwag nyo silang gayahin. Maglagay kayo ng oil. Ano yan, maglagay ng oil. Ibig sabihin, magpabango o kaya maglagay ng... Huwag nyo papakita na nagpapasting kayo, nalulungkot kayo. Pakita ninyo na you are fasting but also, pinapakita nyo siya in secret. So that your fasting isn't obvious to other. Pero yung Father, alam niya, kahit sikreto yung ginagawa mo. Okay po? Yun yung pangalawa nating nakita dyan. Ano yung similarities nila again? Yung number 1,
they are expected habits. 2, they must be God-centered. Pangatlo, they all bring reward from Father. So nasabi ko na kanina, hindi ko nababasahin yung mga verses na yun, pero interesting yung Hebrews 11 verse 6, ang sabi, now without faith, it is impossible to please God. Amen? Kung wala ka pananampalataya, hindi mo mapipilis ang Diyos eh. Since the one who draws near to Him must believe, kung lalapit ka sa Panginoon, dapat may paniniwala ka at pananampalataya. That He exists, ano yung qualification? That He exists, unang-una, mananampalataya ka na siya'y nag-i-exist. Pangalawa, that He rewards those who seek Him. Kung ang faith mo sa Panginoon, na ginagawa mo yung mga bagay na to in the glory of God, or for the glory of God, ganun na piplis yung ating Panginoong Diyos. Sabi niya, He rewards those who seek Him. When is the last time na sinik mo yung Panginoong Diyos sa heart mo? Para sa mga bisitan dito na bagong dating po, when is the last time na nakipag-usap ka sa Diyos? Ng personal. When is the last time na kinausap mo yung Panginoong Diyos at ikaw mismo lumapit sa Kanya? Ito po yung magiging motivation ko sa inyo mga kapatid. Para sa mga bisitang nandito. Ulitin ko, He reward those who seek Him. Sabihin mo nga sa katabi mo ngayon mga kapatid, He reward those who seek Him. Kapatid, He rewards those who seek Him. Ang reward, hindi siya applause of men. Ang reward po is hindi palakpakan ng mga tao. Ang reward po, more intimacy kay God, spiritual growth, at eternal joy. Para sa akin, sapat na reward na po yun eh. Kasi kung yung Diyos na may gawa ng lahat ng bagay, sobrang close mo, sapat na reward na po yun. Kasi approval of God lang naman po yung kailangan natin. Yan po yung nabanggit sa last talk natin last Sunday ni Pastor John. So yun po yung tatlong similarities. They all bring reward from the Father. Ngayon pag-usapan natin, ano naman yung 3 differences nila? Matatapos na tayo mga kapatid. Ano yung pagkakaiba ng tatlo? Ano ulit yung tatlong disiplina pa nag-uusapan natin? Giving, praying, and fasting. 3 differences, magkakaiba sila ng focus. Hindi nyo ba napansin? Tingnan natin Ang focus ng praying ay ng giving outward. Papunta sa ibang tao. Galing sa'yo, papunta sa ibang tao. Ang praying upward. Papunta sa'yo, ay galing sa'yo, papunta sa Diyos. Ang fasting naman, papunta sa sarili mo. It's always outward, upward, at inward. Walang backward. Sa giving, nagbibigay ka kasi merciful yung Diyos na meron sa'yo. Praying kasi, God is after the relationship at communion para sa'yo. Fasting because kailangan mong madisiplina yung sarili mo. Tandaan natin mga kapatid, you are the master of your own body. At kung ang Holy Spirit yung nakatira dyan, therefore, the Holy Spirit is your master. Amen? Dapat hindi flesh yung kumokontrol sa'yo. Dapat ang kumokontrol sa flesh mo, ikaw mismo at yung banal na Espiritu. Kasi kung tatalunin ka ng laman mo, isa lang ang ibig sabihin nun, hindi ka naglalakad sa Espiritu. Galatians 5:25, walk by the Spirit to gratify all the desires of the flesh. Giving, praying, and fasting. Ito yung pinakamalagang utos. Ano yung pinakamalagang utos, mga kapatid? Sino nakakaalala? Tinanong si Jesus Christ. Number 1, mahalin mo ang Diyos ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa. Toward God yun. Ano yung pangalawang utos? Mahalin mo ang yung kapwa gaya ng pagmamahal sa iyong sarili. 3 focus yun. God, sarili, at kapwa. Ganun din yung giving, praying, fasting. Giving, kapwa, praying, Diyos, fasting, sarili. So, yung sa tatlong disiplina yun, ipinapakita niya rin yung utos ng Panginoon na mahalin mo ang Diyos ng iyong buong kaluluwa at mahalin mo yung kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, yung tatlo na yun, kung hindi natin siya i-chapter analysis method, hindi natin makikita na yung palang hidden intention ng God. Na kayo nakalimutan nyo, mga Hudyo, na ginawa nyo na lang to out of routinary work. Ginawa nyo na lang siya out of routine at hindi nyo na nakita yung personal na intention ng God para sa inyo. Na magkaroon kayo ng relationship sa kapwa ninyo, magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo, at magkaroon ka ng sapat na relationship sa Panginoong Diyos. Amen. So, yun yung differences nila. Magkakaibang focus, outward, upward, inward. Together, they cover your whole Christian life. Amen. Indeed. 3 differences, different frequency. Ibig sabihin ng frequency, gaano ka frequent o gaano kadalas gagawin. Obviously, ang praying,
Sige, kayo po. Mag-recitation. Ang praying is always, every day. Ang giving is regular or when necessary. At ang praying is occasional or often seasonal. Pagkakaiba ng frequency, ang prayer should be daily. Bakit kailangan araw-araw ko mag-pray? Paano napapatibay ang relasyon ng mag-asawa? Communication, correct? Ganun din. Relationship sa friend, communication. Sa God, para laging in jive kayo ng Holy Spirit. E di communication, lagi kayo mag-pray. Every day. Pagising sa umaga. Ako nga pag tinatanong po ako, do you pray? Nagpe-pray ka ba lagi gabi-gabi? No. I pray always. Kahit nagbumotor ako, nagpe-pray ako eh. Kahit nakaupo lang ako dyan, nagpe-pray ako, matahimik lang ako, nagpe-pray ako eh. Hindi regular prayer na, oh Lord, ganito yung congregational, hindi. Prayer should always be personal. Amen? Na kahit simpleng higik, Romans 8:28 eh. Nakalagay doon, simpleng hibik nga lang daw eh. At mga groans na hindi naiintindihan ng salita, prayer na sagad yun eh. Kasi naiintindihan niya yung puso mo. So prayer should be daily, continuous. Sabi doon sa kanina sa Matthew 5, give us this day our daily bread. E di daily. Ngayon, yung giving naman, regular but situational. Depending opportunities and needs. Mga kapatid, may opportunity tayo magbigay, amen. At may malaking need yung church natin, correct? Ano yung malaking need ng CLA North Caloocan Diparo ngayon? Sino pong ano? Space! Yun, meron tayo ngayon, opportunity to give. Magbigay tayo. Bigyan natin yung tithes natin, magbigay tayo ng kailangan natin ibigay para mapaaga yung extension natin. Amen po ba? Regular but situational. At ito yung perfect situation na kailangan nating sipagan yung pagbibigay at pag-aabot natin sa ating simbahan. So this is not, hindi ito paghihikayat na payamanin simbahan. Hindi naman talaga kailangan ng Diyos ng pera eh. Pero kailangan talaga ng simbahan natin. At may explain naman po yan, next Sunday po yata pag-uusapan yan, di ba? So giving regular but situational, but when it is called, kailangan magbigay. Amen. Ang fasting, yan occasional talaga natin ginagawa. Ang mga Udyo, always Tuesday and Friday sila nagpa-fasting. Naging regular na nila yung weekly. Si Jesus Christ ka, 40 days. Diba? Ang fasting occasional, open seasonal. Halimbawa, may pagpe-pray tayo isang bagay. Kailangan fasting yun. O kaya may special breakthrough, kailangan mag-fasting. Pero, hindi lang po siya dapat church program. Sino po dito nagpa-fasting ng ikaw lang, personal initiative mo? Yun. Maging ano po natin yun, maging ugali po natin yun. Na kahit hindi minandate ng simbahan na mag-fasting, dapat ginagawa mo yun bilang personal Ang sinasabi ng iba, fasting daw sa gadget, fasting, pwede naman siguro. Hindi naman siguro sin. Hindi ko siya nakikita ang sin eh. Pero kasi kung titingnan ng biblical, ang fasting talaga, hindi ka kakain. Tubig lang. May tinatawag na partial fasting at full fasting. Ang full fasting, at hindi ka talaga kakain. Pero may partial fasting na tinatawag, o part fasting, yung hindi ka lang kakain ng tanghalian, o hindi ka lang kakain ng major meal mo. Hindi ka magdi-dinner or hindi ka magla-lunch. Pwede yon. May ganung uri ng fasting sa Bible. Hindi sila kumain ng tanghalian. Pwede yon. Wala pong against yung Bible doon. Again, ano po yung different frequency? Prayer, daily, giving, regular, but situational, fasting, occasional, open, seasonal. Next, magkakaiba rin po ng effect. Ito napakaganda nung nakita ko. Magkakaiba rin po ng effect yung tatlong disiplina yan. Ano yung mga effect nila? Giving, binibreak niya yung character ng greed mo. Greed ba ang tao? Ilang trilyon ang ninakaw? Oops, sorry. Hindi pala tayo dito political. Binibreak niya, pag ikaw nagbibigay, binibreak niya yung attitude na greed. Kasi, yung desire natin is always unsatiable daw di ba? Hindi napupuno. Pero kung ikaw nagbibigay, nawawalan ka ba? Yes, mawawalan ka, pero God ang magpupuno sa'yo. Magpo-form siya ng generosity, which is yun ang ginugusto ng Panginoong Diyos. Once na naintindihan mo na lahat ng bagay ibinigay lang sa'yo ng Panginoon, hindi ka manghihinayang na magbigay at magbalik sa ibang tao. Amen? Yung prayer, ang ibibuild naman po niyan, yung trust at mag-intimacy natin kay God, relationship. Yun yung spiritual effect sa atin. Ang spiritual effect ng giving, ibibreak niya yung greed at magpo-form siya ng generosity sa'yo, which is perfect Christian character. Walang Christian na madamot. Amen? Walang Christian na madamot. Kung Christian ka, dapat di ka madamot. Hindi sinabi ng scripture na maging madamot eh. Mapagbigay dapat ang Christian. Always giving.
Wala din Christian na hindi prayerful, amen? Kung tamad ka mag-pray, don't call yourself a Christian anymore. Kasi wala ka ng relationship sa Panginoong Diyos eh. Mag-pray ka lagi. And walang Christian na hindi nagpa-fasting o hindi ina-humble yung sarili niyang flesh. Walang Christian na hindi tinatalo yung sarili niyang laman. Amen? Isa-sharpen niya lalo na maging gutom tayo, hindi lang physically, kundi makita natin na gutom tayo sa spiritual things na napatukoy sa ating Panginoong Diyos. Amen? So yung 3 differences po ng ating mga napag-usapan natin ngayon. Different focus, different frequency, different spiritual effects. So sana hindi tayo na-overwhelm. Tanong, kailan tayo huling oras na nagbigay ng walang inaantay na kapalit, na nalangin ng mataimtim at nag-ayuno? This should be the day. Starting today, pwede niyo pag-usapan sa pamilya ninyo mismo. O bukas mga anak, fasting tayo ah. Pero ang totoo lang, wala talaga tayong pambiling ulam. Fasting tayo. Pwede ka, o mga anak, magpe-pray tayo. Kayo magbibigay tayo ng ganun. Kung halimbawa na, sobra-sobra naman kayo, magbibigay at magbabalik tayo sa Panginoon. It should be, always. Diba? At si Jesus muna ang gumawa nito mga kapatid. Bago niya iutos sa atin yun, alam natin na si Lord ang nagbigay, binigay niya ang sarili niyang buhay, at kung gaano kayaman ng Panginoon, naging mahirap siya for the sake of us. Ito ay sapagkat alam ninyo na ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, alam nyo na kahit na mayaman siya, alang-alang sa inyo, siya ay naging mahirap kasi binigay niya lahat ng riches niya. Sarili niyang buhay, binigay niya. Ito ay upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, tayo ay maging mayaman. Saan? Hindi po yan riches na physical, mayaman sa pagpapala ng Panginoon. Sa presensya ng Panginoong Diyos. Sa Matthew 4, 40 days po siyang nag-ayuno at nanalangin. So bago pa po iutos ng Panginoon niya yan sa Matthew 5 at Matthew 6, ginawa na ni Jesus Christ muna yan. Para pag-preach niya, siya mismo ang gumawa. So wala tayong may susumbat sa Panginoong Diyos. Amen? Jesus not only taught giving, praying, and fasting. Sinapamuhay niya po yun at personal example niya. Ito na po yung conclusion natin. The goal of every discipline is not perfection of the practice. Hindi natin ma-perfect yung practice. It should be default, amen? Hindi siya optional. But, reflection of the person. Once na you are always prayerful, once na always giving ka, at ikaw, tinatalo mo yung laman mo, mas nagiging Christ-like ka. At napapamuhay natin yung pagiging Christ-like assemblies natin. Lahat ng papulit, pasasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Binabalik ko na po sa ating chairman. Maraming salamat po mga kapatid. Yun, salamat Brother Clester sa binigay mong blessing. Siyempre, ano sabi? Yung una? Ano yung una? Giving. Ayun. Ayun na. Alam na. Alam na. Diba? Unang, number 1 pala yun eh. Giving eh. Diba? This time kay Lord tayo magbibigay. And lahat yon, yung tatlong binanggit ni Brother Clester, syempre, sa heart tumitingin si Lord. Ano ba yung purpose? Ano ba yung natin? Bakit tayo nagbibigay, bakit tayo nagdadasal, at bakit tayo nag-fast, di ba? Dahil lahat kay Lord yon. Yun ang ating gusto. At si Lord, tumitingin siya sa puso. Hindi yung tumitingin siya sa motibo natin. Kung bakit natin ginagawa yung mga nasabi, yung mga na-discuss ni Brother Clester, lahat yan, ano ba yung natin? Motibo ng puso natin. Kaya, ngayon, bakit ba tayo magbibigay? Kasi mag-e-extend tayo. Okay, bago po natin paikutin ang ating collection bag, pag-pray po muna natin. Lord, maraming salamat dahil patuloy kang nagbibigay sa amin. At nagpo-provide ng aming pangangailangan. Alam namin, Lord, na hindi mo kami pagkukulangin at ikaw lang ang aming great provider, Panginoon. Binabalik na lang namin sa iyo, Lord, ang nararapat. At dahil ikaw ay palaging nagbibigay at hindi mo kami pinapabayaan, ang mga blessing na patuloy na umaagos galing sa iyo ay naway magamit namin upang
ipalaganap ang iyong salita at makarinig ang mga tao na kung gaano ka kabuti at anong kaligtasan ang iyong pwedeng ibigay sa mga taong naghahanap sa iyo. Kaya patuloy ka lang namin, Lord, papupurihan at pasasalamatan dahil mabuti kang Diyos at ikaw palagi, Lord, ang aming Diyos na mapagpala sa bawat isa. Kaya tinataas ka lang po namin, pinasasalamatan sa mataas na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yun. Maiano na natin, may apply kagad natin yung narinig natin. Number 1 pa no? Yan. So, tinatawagan ko na po, sino po ba ang Sister Jo? Tayo na po tayo mga kapatid. Ayan, napakaganda po ng ating napakinggan na message about giving, praying, and fasting na nag-serve sa atin as a reminder. And tunay na yung salita ni Lord ay nagsisilbing liwanag sa atin sa araw-araw. At yung salita ni Lord ay isang blessing, isang biyaya sa atin. And ngayon alalahanin natin yung pinaka-greatest blessing sa atin, ang pinakasukdulang biyaya sa atin. Ito yung sacrifice ni Jesus sa cross, na kung saan niredeem niya tayo sa ating mga kasalanan upang i-forgive ang ating mga kasalanan. So, ayan. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng hapag at wakas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng hapag at wakas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
Salamat, kapatid. Okay. Dadako na tayo sa pinakamahalagang parte ng ating pagtitipon, yung kahalagahan ng pag-alala natin doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, na kung saan ay dapat tayo yung nandoon sa kalagayan na inako niya yung mga kasalanan na hindi naman siya ang gumawa. Binayaran niya to ng walang kasing halagang dugo. At bibigyan natin ng halaga ngayong mga sandaling ito, yung ginawa ng ating Panginoon, binayaran niya to, nagdusa, inalimura, namatay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Mahalaga ba sa atin yung hawak natin na elemento na ito? Isipin natin na kung tayo yung nasa ganong kalagayan, baka katakot-takot na hirap at pagdurusa, pero sa Kanya, hindi nating nakita yung anumang reklamo. Bagkus sinabi pa niya, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Sana ilapit natin yung ating mga nagawang pagkakasala sa mga nagdaang araw. Ito yung time na kung tayo man ay nagkaroon ng kagalit o mga bagay na nagawa natin sa harapan ng ating Panginoon. Kasi hindi hayag, walang lihim sa harapan ng Panginoon na hindi niya nakikita. Tingnan natin, siyasatin natin yung laman ng ating puso. Nakikita niya yan. Ilapit natin sa mga sandaling ito at ipanalangin natin yung ating mga nagawa. Ihingi natin ng kapatawaran. Dahil dito, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng kapayapaan. Nagkaroon tayo ng kapahingahan. At nagkaroon tayo ng pagkakataon na tawagin siyang Ama o Anak na nagligtas sa atin. Panalangin natin yung mga elemento na ito na kung saan ay sumisimbolo ng kanyang kapangyarihan. Ama, maraming salamat sa mga sandaling ito, sa mga narinig naming pananalita, na siyang nagpaunawa at nagbigay sa amin ng kaunawaan upang kami ay lumapit at humingi ng kapatawaran sa mga bagay na nagagawa namin. Dahil sa iyong anak na kung saan ay namatay, yung kaprasong tinapay na ito, na sumisimbolo ng kanyang katawan na nabugbog doon sa bundok ng Kalbaryo, naghirap, yung kanyang mukha ay hindi makita, nawasak, yung kanyang katawan nadurog, yung kanyang dugo'y umagos, at nagkaroon kami ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Ganon din yung laman ng kupita na ito na sumisimbolo ng dugo ng aming Panginoong Jesus na siyang umagos at nagbayad, naglinis ng lahat ng aming mga kasalanan. Ama, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng kalakasan, bigyan mo kami ng kaunawaan upang makita namin yung kahalagahan ng ginawa ng iyong anak na si Jesus para sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Hinihiling namin sa mga sandaling ito na iyong basbasan, yung kaprasong tinapay na ito, ganun din yung laman ng kupita na ito na sumisimbolo ng dugo ng aming Panginoong Jesus na siyang naghugas ng lahat ng aming mga kasalanan. Hinihiling po namin to na iyong basbasan at pagpalain sa mataas at walang hanggang kapangyarihan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Gawin natin yung kainin.
Amen. Mag-operate tayo ng gifts para sa ikatitibay ng ating iglesia. At isang gift of thanks na ikasamang interpretation at isang prophecy. I-operate natin to at tingnan natin kung sino yung makapagbibigay. Yes. Manalang tayo mayan. Brother Abel, you are the closing prayer. Maraming po salamat at napakinggan po namin ang iyong salita sapagat ang salita siyang aming pagkain, espiritual at physical man naman. Ama, dinadalain ko po ang bawat isa sa amin, sa aming mamaya, sa pag-uwi at sa aming pagkain naman, basbasan mo po siya para maging kalakasan namin naman. Sinasamot dalain ko po, Ama, na ngayon pong umaga nito, maging malakas po kami sa aming paglakad at dinadalain ko po, Ama, tulungan mo po kami maging malakas sa araw-araw na yung pamumuhay, Ama. Punuin mo po kami ng karunungan, kaunawaan galing sa iyo, para makalakad kami ayon sa iyong kalooban at maging ilaw at asing kami sa mga sa sanlibutan, Ama. At marami pa pong maligtas na marami para marinig po nila ang iyong kadakilahan at ang iyong salita siya maging kalakasan nila, Ama. Dinadalain ko po rin po, Ama, ang mga kapatid na may mga karamdaman, Ama. Dinadalain ko po sila na sila po maging malakas, Ama, sapagkat sinabi mo po, Ama, sa Marcos 11 verse 24, Ama, kapag kami ay nananalangin at dumadalangin, Ama, kami po ay mananampalataya na kami po ay
makukuha na namin ang aming inihiling sapagkat kami po'y nananalangin at nananampalataya sa iyo, Ama. Amalan ng ito ay dinadalangin namin, Ama, sa mataas na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So ayan, ano po ulit yung tatlong word na binanggit sa message ni Brother Kles? Giving, praying, and fasting. Na nararapat na maging spiritual habit natin dahil it leads us to be more like Jesus, to be Christ-like, and hindi lang every Sunday but every day. And as we go along to our week, let us walk in spirit. Let us depend on our Lord. So ayan, muli, let us praise the Lord. Let us sing for the Lord for the last time.
Happy Sunday po. Tinatawag ko po muna si Tita Meli for announcements po.